Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, March 12 na po 2026, lumakas na po sa tinatawag natin na tropical storm category ang bagyo na nasa labas ng ating bansa. Ito po ay tinatawag ngayon na Tropical Storm Nuri. So aalamin natin kung mas lalakas pa yan sa pagiging tropical storm at kung ito ipapasok pa ba o didikit pa sa ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin din natin kung makakaapekto ba ang bagyong ito sa bahagi ng Eastern Visayas at silangang bahagi po ng Mindanao. Aalamin din natin ang iba't ibang weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pakiusap na i-like po ninyo at i-share ang ating update sa ating mga kababayan. Malaking bagay na po yun para sa amin. Maraming salamat. Kamusta ho? Ako po muli ang inyong lingkod na si Kuya Francis na muli hong maghahatid ng balita sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Huwebes. Sa pinaka-latest na update po natin, ang bagyo po na nasa labas ng ating bansa. Actually, hindi pa ito tinatawag na bagyong Kaloy, pero once na pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, automatically tatawagin po itong bagyong Kaloy. Pero sa ngayon, nakikita po sa ating pinaka-latest na weather radar system na ito'y papalayunan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero habang nasa record system na siya o pa-record na siya, paliko na siya, nagdudulot ito ng epekto o yung trough extension ng kanyang hangin ay nakakaapekto pa rin pero medyo bahagya na lamang sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ngayon po ay aalamin natin kung etong tropical storm Nuri ay lalakas pa sa pagiging severe tropical storm. Then after po ng severe tropical storm, yan na yung talagang papalakas na. Pero nakikita naman natin, hindi na ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category, which is yun naman talaga yung ating pinapangambahan. Ang mahalaga ho dito ay hindi ito pumasok sa loob ng ating bansa kasi malaking pinsala pong may dudulot nito. Ngayong araw din po ng Webes, mas maganda namang panahon o malinsangang panahon ang ating mararanasan dahil po sa easterlies at medyo malamig-lamig naman din sa extreme northern Luzon dahil po sa huling bugso po ng northeast monsoon or hanging amihan. Ngayon po ipapasilip ko muna sa inyo yung ating pinaka-live na mapa, yung ating weather system at makikita nyo rin yung direksyon at pagkilos po ng bagyong Nuri. International name po niya ito at ito po para maipakita ko sa inyo mabuti. Kung makikita nyo sa ating pinakamapa, ito po yung bagyo, yung bagyong Nuri na ngayon po ay meron pong lokasyon na 1,255 kilometers east of Eastern Visayas. At dahil nga po nasa tropical storm category siya, tinataglay nito ang hangin na umaabot po sa 65 kilometers per hour malapit po sa may sentro at may bugso naman na 80 kilometers per hour. May pagkilos naman siya pa eastward, medyo mabagal sa kilos lamang na 10 kilometers per hour. Kung makikita ho ninyo, yung sirkulasyon ng kanyang hangin ay nananatili or consistent. Yang umiikot po ng mga hangin na yan, tinatawag ho natin yan na spiral clouds. Lagi kong ine-explain sa inyo na yung mga hangin na yan ang nagbibigay ng direktang epekto sa mga lugar po na malalapit dyan o yung mga direktang lugar na naaapektuhan. Sa ngayon naman, yung pinaka-trough extension ng hangin ng bagyo na nasa labas ng ating bansa ang nakakaapekto dito po sa may Eastern Visayas at ilang bahagi po ng silangan po ng Mindanao. Ngayon, alamin natin yung mga lugar na naaapektuhan pa rin hanggang sa ngayon. Hanggat na-monitor pa sa ating weather system, sa ating weather radar, hindi po natin tatantanan itong bagyo na ito o itong tropical storm. So, sa area po ng Visayas, Eastern Visayas po ito, sa ilang bahagi ng Mindanao, sa may Masbate, ang mga lugar ho na yan ay patuloy po na makakaranas ng tinatawag natin na trap ng bagyong Nuri or bagyo na nasa labas. So extension ng hangin ng bagyo na nasa labas patuloy po nakakaapekto sa mga lugar po na aking binanggit. So may tsansa ng mga pagbabaha sa mga mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ito kasi yung hangin, umaabot yung hangin ng bagyo na nasa labas. Pero sa ngayon nating to worry naman kahit nakikita natin
na ito meron pa ring trough extension ng kanyang hangin at lumakas sa pagiging level 2. Pag level 2 kasi yan yung tropical storm. Unang-una yung tropical depression, pangalawa tropical storm. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bigla ang pagliko ng bagyo na nasa labas. Ito po, no, nakikita nyo mabuti. Lalabas yan at once na ito ay dumireksyon na pasilangan o papalayo, tuloy-tuloy na ho yun. Hindi na ho yun babalik. Pero wait, dahil nga po ito ay papalayo na, no, may pagliko na siya, at may nakikita tayong another na low pressure area dito din sa may bandang silangan. Actually, medyo malayo pa ito at sa ngayon wala pa namang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, but still, minomonitor pa rin natin yan. Hanggat hindi yan nawawala, banta pa rin yan sa posibleng sama po ng panahon. Ngayon naman, nararamdaman nyo pa ba ang epekto po ng northeast monsoon or hanging amihan? Dahil meron pa rin tayong forecast sa amihan. Babalikan natin itong bagyo na yan ha. At ipapakita ko rin sa inyo mamaya yung ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. So ito po, sa may area po ng Cagayan Valley, sa may Cordillera Administrative Region, sa may Aurora, Quezon, at nalalabing bahagi po ng Bicol Region, same scenario, makakaranas din ng cloudy skies and isolated light rains dahil po sa northeast monsoon. And most of the time, bandang hapon yan mararanasan. Yung mga huling bugso ng amihan, medyo may kasama itong malalakas po na ihip ng hangin. And then by next week, yan po unti-unti na pong mawawala, no? Kaya sa ngayon, i-enjoy na natin yung kahit papaano medyo malamig-lamig na hangin sa umaga. Pero pagsapit naman ng patanghali, simula alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12, doon naman natin nararamdaman ang epekto ng malinsangan at mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko, which is ito po ang easterlies. Sa parte naman po ng Metro Manila, ito po, no? Tingnan natin mabuti. Sa may Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, ay patuloy din makakaranas ng mga isolated light rains, cloudy skies, lalo sa hapon at sa gabi. Apektado din kasi ng northeast monsoon or hanging amihan ang parte ng Metro Manila. Do malaking parte ng Luzon, mas magandang panahon naman ng mararanasan dahil kahit ang trap ng extension ng hangin ng bagyo na nasa labas ay hindi makaabot dito sa Metro Manila. May mga banta naman ang mga localized thunderstorms lalo po sa hapon at sa may paggabi. So ang nalalabing bahagi naman ng silangan ng Mindanao at Visayas, Eastern Visayas, yung mga lugar na hindi ko nabanggit ho dyan, ay patuloy namang mag-ingat sa banta ng mga localized thunderstorms. Actually, wala sa forecast natin ng easterlies, pero kung makikita nyo nandyan, ang hangin ng maalinsangan. Ito yung easterlies, no? Yan yung nagbibigay ng isang mainit na panahon sa mga direktang lugar po na tinatamaan nito. At kung makikita nyo, dito talaga tumatama ang easterlies sa may Eastern Visayas kasi dito sa may bandang extreme northern Luzon, sa may North Luzon, malaking bahagi ng Luzon, nandyan naman ang huling bugso ng amihan. So, kahit sabihin natin na meron tayong malinsangang hangin, kinokontra yan ng northeast monsoon. Kaya ang tama talaga o pagtama ng easterlies dito sa may Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Kaya naman yung bahagi ng mga lugar na apektado ng easterlies, mag-ingat sa banta ng mga localized thunderstorms bandang hapon at sa gabi. When we say mga local thunderstorms, meron dalawang kategorya yan. Yung unang thunderstorms, mahina lamang. Kapag bumugso ang ulan, umaabot lamang ito ng 20 to 30 minutes yung pinaka matagal at pinakamalakas na. Pag severe thunderstorm naman natin, umaabot yan ng 1 hanggang 2 oras. Kaya kung makikita ho ninyo, kapag sobrang init po sa tanghali, yung pag-evaporate ng singaw ng init sa lupa, yun po, nakikita natin bandang hapon nagiging makulimlim. Kahapon, no, naging makulimlim ang panahon, pero wala namang bugso ng mga pag-uulan. Pero lagi ko sinasabi, huwag tayong papakampante. Dahil nga po kapag meron tayong banta ng easterlies, meron tayong mga localized thunderstorms, lalo po sa hapon at sa gabi. So yun yung ating forecast weather condition, iba't ibang hangin, iba't ibang weather forecast. So ngayon, balikan natin ito nga pong low pressure area. Sa ngayon, pinapaliwanag ko sa inyo na itong actually itong bagyo po, no, hindi po LPA. Ito pong bagyo na ito na nasa labas na may international name na Nuri ay hindi na po nakikitang lalakas pa sa pagiging strong typhoon,
very strong typhoon, typhoon at super typhoon. Hindi na po yung lalakas sa ganong kategorya. Dahil kung makikita nyo, wala na yung magpapatrigger dito para lumakas pa. Pag sinabi kasi nating magpapatrigger, yan yung sinasabi natin na malakas na epekto ng easterlies. Ang easterlies kasi nandito yan banda, no? Sa may bandang silangan po ng Paluson at medyo parte ng Visayas area. Kaya naman itong bagyo na nasa labas ng ating bansa, pahina ng pahina yan at palayo na po ng palayo. Kapag mas lumayo pa ito ng lumayo, mawawalan na ito ng direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. So, ang tanong sa atin ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga elders at yung mga solid po na viewers natin, at lagi pong sinasabi sa akin, Kuya Francis, kailan po ba mawawala ang epekto po ng easterlies, no? Dahil yun din ang isa sa dahilan o pinagmumula ng isang dahilan kaya nagkakaroon tayo ng mga malawakang mga pag-uulan. So ngayon, i-explain ko sa inyo mabuti na ang banta po ng easterlies ay madalas nanggagaling po dito sa silangang bahagi ng karagatang Pasipiko. At nakikita naman natin, ito normal lamang kapag ganitong tag-init. Kapag tag-init naman o pa-summer season na, nalilimitahan naman ang dami ng mga bagyong pumapasok sa loob ng ating bansa. Pero once na merong mabuong bagyo o mga low pressure area, mataas ang tendency na magkaroon ito ng tinatawag natin na rapid intensification. Tulad na nangyari ngayon, eto actually noong nakarang araw, isang ganap lamang na low pressure area, tapos agara naging tropical depression, ngayon ay nag-intensify into tropical storm. Pag gano'n ang kategorya ng isang LPA at mabilis na naging bagyo at pumasok sa pagiging level 2 na kategorya, yan ay may chance ng lumakas pa, lalo na kung hindi ito nag-record, no? Pero kung titignan nyo naman sa senaryo ngayon, malayo ang easterlies. Pinaliwanag ko kanina, malayo ang hangin ng easterlies. Ang easterlies kasi mainit na hangin. Kapag yan ay kumonekta dito sa bagyo, nagkakaroon ng double effect o nagkakaroon ng connection which is natitrigger itong bagyo nito para lumakas. Pero kapag ito naman ay lumapit pa ng lumapit o nakalapit dito sa parte ng mga lugar na apektado ng amihan o northeast monsoon, hihina naman ito ng hihina. Ang pangontra lang at pamatay lang sa mga LP at mga bagyo ay yung malamig na hangin. Pero pawala na ang malamig na hangin, so dapat ba tayo mangamba? At eto, i-explain ko sa inyo, kapag wala na by next week ang epekto po ng northeast monsoon or hanging amihan, hindi automatically lilipat, no, o papalit agad ang habagat or southwest monsoon. Wala pa tayo sa tag-ulan season. Bandang June, July hanggang sa mga bare months, dyan po mararamdaman ang epekto po ng habagat. At eto lagi kong sinasabi na yung mga paalala ko, dapat po lagi po ninyong tandaan. Yung mga senior mga kananayan po natin, mga OFW na lagi po nagko-comment. Maraming salamat ho sa inyo, no? Nakakaabot sa ibang bansa yung ating update. And then nakikinig sila, sineshare po sa kanilang family sa Pilipinas. Ito po kasing update natin, hindi lamang para sa Pilipinas, para din sa ating mga OFW na nag-aalala sa kanilang pamilya. Kasi yung iba wala naman pakialam sa weather eh. Ano bang pakialam nila? Basta sige, trabaho lang. Pero napaka-importante po na malaman natin ang lagay po ng ating panahon. Kaya unang-una, lang yung sinasabi, meron tayong bagyo pero nasa labas ng ating bansa. Wala na nga sa ngayon, ang maliit na yung chance ang pumasok ito sa loob ng ating bansa at mag-landfall. Yung landfall scenario, wala na X na yon. Kaya naman, maging updated pa rin dahil yung trap o extension po ng hangin ng bagyong Nuri na nasa labas ng ating bansa ay patuloy pa rin may epekto pero hindi na ganun kalakas. Yung pangalawang paalala ko, ang parte ng Eastern Visayas, silangan po ng Mindanao, ay mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha, lalo na yung mga low-lying areas. Kaya naman yung mga basura, yung mga plastic na nakakalat po, no, ay linisin natin. Kasi pag merong bugso na malalakas ng mga pag-ulan, biglaan, nagkakaroon ng mga biglaang pagbabaha dahil sa mga basurang bumabara sa mga kanal. So, importante yan. Huwag sabihin na hindi importante. Bakit daw nadadamay ang basura sa bagyo? Connected po kasi yun, no? At sa parte naman ng Metro Manila, hindi pa rin tayo ligtas sa banta ng mga pag-uulan. Uulitin ko nandyan ang northeast monsoon, meron tayong mga localized thunderstorm na posibleng makaapekto sa hapon at sa may bandang paggabi. Pero dahil nga po mga kaibigan ko, papasok na rin tayo sa mas mainit na panahon o lalabas na rin yung heat index. Ilang linggo simula ngayon
ay hindi pa rin tayo dapat pakampante. Tulad last year, 2025 ganitong month din, sa sobrang tag-init, may nabubuo pa rin mga bagyo. Kaya nga po minsan naglalagay tayo ng update, bagyo sa tag-init. Nangyayari yan dahil po sa climate change, no? So dapat maunawaan natin yan at huwag tayong magreklamo at sinasabi natin, may bagyo pa rin kahit tag-init. Kaya Francis, may bagyo pa rin, ba't laging may bagyo? So dahil yun sa climate change at ito kasing update natin, actual na nakikita natin yung mga bagyo sa ating live weather radar. Hindi lamang siya ganong katrend kasi nga wala naman tayo sa tag-ulan season, no? Nasa tag-init at tayo pero may mga bagyo pa rin po. Kaya nga po nandito ako kasama nyo. Alam nyo ho yung mga nag-aabang sa akin, lalo na yung mga umaabot hanggang dito sa ilang minuto na tayo, no? Ay sobra ako nagpapasalamat. Nag-comment yung isang kababayan natin kahapon. Sinasabi ko, Francis, na-miss ko po yung update nyo at maraming salamat at bumalik na ho kayo. So ako po talagang natatouch sa mga sinasabi nyo. Hindi man tayo ganun ka-perfectong weather forecaster. Pero ginagawa ko yung best, ginagawa namin yung best namin para makapaghatid sa inyo ng legit po na balita sa lagay ng ating panahon. Napahaba, ito yung pangatlong paalala ko. Yung mga parte po dito sa Eastern Visayas, Silangan ng Mindanao, yan yung mga naapektuhan pa ng mahinang epekto naman ng bagyong Nuri na nasa labas ng bansa. Pero yung epekto ng mga localized thunderstorms, northeast monsoon, kaya pa rin magbigay ng mga pag-ulan. So, safety pa rin ng mga importanteng gamit, mga dokumento, once na biglang umulan ng malakas, ay naka-ready pack na yan. No? Ibig sabihin, isang bit-bitan na lamang at on the go na tayo. Mahirap kasi kung kailan malakas ang biglang bugso ng ulan, hindi natin masabi. No? Kaya nga sabi ko, bandang hapon sa gabi, lagi magdala ng payong, jacket, kapote. Yung isang paalala ko pa, lagi kong pinapaalala na stock po tayo, mag-imbak tayo ng pagkain na kahit pang ilang araw lamang. Alam nyo, mas magandang matutunan natin, makasanayan natin yung nag-iimbak tayo ng pagkain. Lalo na kapag dumating ang tag-ulan, dapat kasanayan po natin yung ganun kahit yung bigas, yung mga noodles, delata. Wag naman araw-araw kasi nakakasama rin sa kalusugan yun. Pero yung mga sapat lang sa pang ilang araw. Lalo na yung mga nakatira sa mga bundok na area, sa mga mababang lugar, malalayo sa mga syudad, yung mga lugar ho na yan. Alam nyo, hindi ko kayo pinapabayaan sa ating update. No? Lagi ko kayong i-mention, lagi ko po kayong pinapaalalahanan. Lahat po ng mga comment ninyo, nababasa natin. At least naman, pasabi nung mga lugar ninyo, kung taga saan kayo, kung anong lagay ng panahon, para sa next update is masya-shoutout po natin yan. Ito pa yung isang paalala ko na lagi ko pong sinasabi, ngayon pa rin nasa construction man tayo. Lagi ko pinapaalala, ako po, no, hindi naman tayo meron din naman tayo kahit papaano yung bubong po namin pinapaayos ko. At kasi may mga butas, kasi pag natag-ulan na naman, ang hirap na naman 'yan. So tayo kung meron tayong sapat na budget o may extra budget tayo, pati ng Eastern Visayas, Silangan ng Mindanao, North Luzon, yan yung mga dinadaanan ng mga bagyo. Kaya nga po meron tayong summer season, yun yung binibigay ng Diyos na preparation kapag mayroong mga tag-ulan. Alam nyo sa ating bansa, mas malimit o mas madami yung mga pag-uulan kaysa sa mainit na panahon. So, yung iba, pinagpapasalamat yan. So, tayo is parang hindi natutuwa sa malalakas na pag-ulan kasi nga, wala tayong maayos na mga drainage, no? Laging binabaha. Pero tayo mismo sa ating sarili, makakatulong tayo sa ating komunidad, no? Sa ating community, sa ating mamamayan. Yung isang paalala, panghuling paalala ko, ipanalangin natin sa Panginoon na itong bagyo na nasa labas ng ating bansa, wag na talagang pumasok sa loob, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasi ang isang senaryo na kino-consider natin dito, kapag ito'y pumasok sa loob ng ating bansa, magkakaroon ito ng direktang epekto sa silangan pong bahagi ng Mindanao, dyan sa Davao City, Cagayan de Oro, tapos dyan sa Eastern Visayas, yan kaka-apekto yan. So ayaw naman natin na mapinsala yung mga pananim dyan, yung mga kababayan natin na ngayon pa lamang po nakaka-recover. Tulungan din natin sa prayer. Malaking bagay ho yun. Nakita nyo naman, no? Hindi pumasok etong bagyo na nasa labas ng ating bansa. At lagi kong pinapaalala, sa oras-oras, kailangan natin mag-pray, pagising sa umaga, magpasalamat sa panibagong umaga, humingi tayo ng guidance, wisdom and knowledge, protection sa Panginoon, ugaliin nating mag-pray, ano man ang gagawin natin, no? Hindi po ito about sa kung ano ang relihiyon natin, bagkos about ito sa ugnayan natin sa Panginoon, at siya lamang ang magiging daan, susi para sa langit, no? At muli, yan lamang po ang ating pinaka-latest
na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo ngayong araw po ng Huwebes. Maraming salamat po.